Okay, tayo po yung manalangin. Kilala ng Panginoon, maraming salamat sa magandang araw ngayon. Maraming salamat sa mga biyaya na binigay po sa amin. Kami po ay nanalangin, Lord, na kami bigyan mo ng gabay sa aming mga gawain ngayon sa araw na ito. Bless our Sunday School, Lord, na sana marami kayong matutunan sa iyong banal na mga salita. Kami po ay nanalangin din sa speaker namin na tuloy-tuloy sana ang pagsilbi niya sa aming simbahan, and lalo na sa aming mga miyembro na tuloy-tuloy sana silang makaka-attend sa ating Sunday School. Yes, Lord. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga tulong na binigay po sa amin sa mga successful Lord. na linggo. Yes, Lord. Maraming salamat sa magandang sa good health and sa provision ng mga pangailangan namin. Yes, Lord. O ay aming pinasalamatan, pinapalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise the Lord. Good morning and happy Sunday, everybody. And welcome to our Sunday School. Hintayin lang natin yung confirmation kay Sister Shirley ko. Makakapag-host siya sa ating ngayong umaga. But bago yon, habang naghihintay tayo, may I call on CCF Youth to please, nandiyan na ba kayo, CCF Youth? Will you please open your cameras? Yan. Sister Cecil, would you like to share a verse dito sa ating umaga ngayon, sa ngayong umaga para sa ating Sunday School? What is your verse for today? Wala ka yatang microphone. Nakamute ka. Pastor, Philippians 4:13 po. I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Okay. Brother JR. Akin po, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Alright. Sino pa ang kasama natin dyan? Very good. Ang ganda ng mga verse natin, ano? Sino pa ang kasama natin dyan sa CCF? Kami pa lang po, Pastor. Okay. Sige. So, si Mami Nena, tawagin natin si Mami Nena to share a verse para sa atin ngayong umaga. Ay, wala pa. Wala pa yata si Mami Nena, no? Baka Sister Mayan mayroon ka bang gustong i-share na verse sa atin ngayong umaga? Mga pwedeng nabasa. Okay, sige. At salamat sa inyong sharing. Sister Mayan, mag-share ka ba ng verse bago tayo umawit? James 1:2, Pastor. Count it all Okay, joy when you sige. fall into diverse temptation. Ready na Okay. daw po si Ate Shirley po. Okay. Sige. Parang bago. Ang kalalabas lang sa CR ni Ate Shirley, Sige, let's prepare our hearts to sing a song of praise for the Lord. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise.
but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the. Sing it again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Praise the Lord, Jesus Christ, the Lamb of God. He is the precious offering for, to meet the high standard of the Lord, to redeem us from the penalty of our sin. He became the Lamb, sacrifice for God. Praise God for the Lord Jesus Christ. Okay, and this morning also we'd like to welcome Sister Lizelle. Kasama na natin siya ngayon. And also si Sister Vanji. Kasama na natin si Sister Vanji this morning. And si Brother Hechem. Praise the Lord. Nandiyan na rin si Brother Hechem. Kasama na rin natin ngayong umaga. Sa purihin ng Panginoon. Kanina parang nakita ko si Sister Ira pero nawala rin agad. Oh. But anyway, sige, hintayin natin. Baka babalik yun. Okay. Ate Shirley, sinend ko siya yung yung PowerPoint. Okay. Sana ma-share natin this morning. Okay, so we will start our Sunday school, and I would like to welcome everybody to our Sunday school, and praying that the Lord will speak into our hearts again, through this lesson. This is the last part ng pinag-aaralan natin, the dissolved
churches in the book of Revelation. Tayo ngayon sa Church of Ephesus. Okay, so last week ay pinag-aralan natin yung pangalawang bahagi, no? Which is the commendation. Tapos na tayo dun sa commendation, then we proceed to the concern, no? So, ano ba yung concern ng Panginoon? Sabi niya, but I have this against you. You lost your first love, no? Kaya sa kabila ng zealousness nila sa sound doctrine, sa kabila ng kanilang paggawa ng mabuti para sa Panginoon o through the ministry of the church, yung Ephesus ay nakalimutang mahalin yung Diyos, which is very important sa kanya, no? Kaya natutunan natin last week that if to love the Lord our God above all is the greatest commandment, so we believe that the greatest sin is to not love the Lord our God above all. Okay, so pwedeng pakibukas po ng camera ninyo kasi hindi ko alam kung may kausap pa ako ngayon eh. Kasi from time to time nawawala, dumihina yung aking signal. Kailangan ko ng confirmation ninyo kung nagkakaintindihan pa tayo, no? And kaya yun, dun sa danger ng loveless orthodoxy na nagsasabing posible pala, no, na ginagawa natin yung tamang bagay, ginagawa natin yung ating mga ministry para sa Panginoon, but we lose our heart behind them, no? Now, God desires not only right doctrine, but also vibrant, heartfelt love that motivates our action. Okay? Kaya, napakahalaga na maintindihan natin yun. Now, on the last part, sa letter ng Panginoon doon sa Church of Ephesus, makikita natin, no? The call to repentance and promise of reward. Now, we are now in the book of Revelation chapter 2, verse 5 and verse 7. Okay, siguro hanap tayo ng magbabasa, no? Di ba nating hilingin dyan sa taga-Kabuko na basahin yung Revelation chapter 2, verse 5. Revelation chapter 2, verse 5. Yan, sige. Revelation chapter 2, verse 5. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first work, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Hanggang verse 7. Verse 6. But this you have, that you hate the deeds of Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Okay, so very definite yung ng Panginoon, no? 3 bagay ang gusto ng Panginoon para doon sa iglesia na kinakailangan nilang tuparin. Or else, ano daw ang gagawin ng Panginoon kapag hindi sila nakinig? Doon sa binasa ni Sister Cecil, ano daw ang gagawin ng Panginoon kapag hindi sila nakinig doon sa panawagan ng Diyos? Remove their lampstands. Okay, lampstands. Makikita niyo yung word na lampstand, no? Yan ay symbolizes the churches. The 7 churches. Okay. Kaya pag nakakita kayo ng lampstand, o tawag doon ay minoha. Ayan, minoha. Yung may 7 ganon. Nakakita na kayo? Yan, yung may ganon. Wala akong picture dito eh. Tatanggalin niya yung simbahan. So, naniniwala ba kayo na gagawin pa rin to ng Panginoon ngayon pag hindi tayo nakinig sa Kanya? Tandaan natin palagi I believe this is possible because
in church age, he is the head of the church. So, nasa kanya yung authority, nasa kanya yung power upang buhayin at tanggalin ang simbahan. Now, ano sa tingin niyo yung una na pinapagawa ng Panginoon dyan in verse 5? Ano yung gusto ng Panginoon na gawin ng iglesia ng Ephesus? Verse 5. Yan, sige. Repent. Ha? Repent. Repent? Okay, repent. Okay, sino may ibang sagot? Turn to the first. Doon sa verse 5, ano makikita natin? Remember therefore where you have fallen. Yan! That is the first letter R na pag-aaralan natin ngayon. Remember. Remember. Okay. So, sige. Mamaya lalabas yan sa ating PowerPoint. Makikita ninyo. Sabi ng Panginoon, remember where you have fallen. Yan. Sige. May Bible ba kayo? Yan. May hawak kayong Bible dyan o may tala kayong Bible. In verse 5, sabi ng Panginoon, si Jesus Christ tong nagsasalita. Remember therefore from where you have fallen. And then pangalawa, yung sinabi na Ate Banji, repent. Ayan. So doon muna tayo. Remember. Remember. Ano kaya ang gustong ipahiwatig ng Panginoon dito nung sinabi niya yung remember? Okay? Mga kapatid, ito yung panawagan ng Panginoon doon sa Church of Ephesus. No? He is calling the church to reflect on their spiritual decline. Sabi niya, pag-isip-isipan ninyo, pagbulay-bulayan ninyo kung saan kayo bumagsak. Okay? Sinasabi ng Panginoon dyan na recall the former state of passionate love and devotion to Him. Bakit ninyo nakalimutan yon? Kaya pinaalala uli ng Panginoon. Alalahanin ninyo yung dati niyong pagmamahal sa akin. Yung devotion ninyo sa akin. No? Na dahan-dahang nawala. Dahan-dahang nawala. No? Kaya sabi niya, fallen. Now, ang ibig sabihin po ng word na fallen dito is nagpapatungkol po ito doon sa single sin o isang kasalanan o isang moment. No? Okay? That na nag-gradually decline in their relationship with the Lord Jesus Christ. Ano nangyari? From genuine love, and sobrang init sa Panginoon, naging mechanical na yung kanilang paglilingkod, naging mechanical na lang. Parang naging regular routine na lang, normal routine na lang, okay? As if ba parang sinasabi nila, kailangan namin gawin to kasi member kami ng Church of Ephesus. We are Christian. We are the Church of God. Okay? Naging religious activity yung church. Naging religious activity na, hindi na to simbahan na tinatag ng Panginoon sa pundasyon ng pag-ibig. Kaya nararapat lang na yung mga nilagay niya sa iglesia ay umiibig din sa Kanya. Kaya sabi niya, alalahanin ninyo yun, doon kayo unang nabigo. Kasi kinalimutan ninyo yung passionate love ninyo sa akin sa simula eh. Yung devotion ninyo sa akin, nawala. Okay? So, that's the interpretation of the verse. Now, let's talk about the practical application of this verse. What do you think? Is this happening today? Ito ba yung nagiging experience ng mga simbahan ngayon? Ha? Okay, sige. Tingin tayo ng mga ibang pananaw. Yung ating bang simbahan nagiging mechanical na lang? Na to the point na tinutupad na lang natin yung regular routine ng ministry. Kailangan mag-practice ng praise and worship.
Oh, kailangan maghanda ng special number. O kailangan sa linggo may dala tayong bulaklak sa altar. O ano pa ba yung, parang gano'n na lang eh. Pero deep inside our hearts, parang wala na yung genuine na pagmamahal sa Panginoon. Tandaan ninyo, yun yung failure ng church. Yung failure ng church. They thought na kapag masipag sila sa simbahan, they thought na hindi nila napapabayaan yung mga regular activities ng church, it is okay. It is okay with God. So, sa palagay ninyo, ito kaya ay madalas o paminsan-minsan nangyayari sa ating simbahan na nagiging cause ng pagbagsak din natin. Tandaan niyo, this is a failure. Kaya sabi ng Panginoon, remember. Pagbalik-balikan ninyo, okay? Pagmuni-munian ninyo kung saan bumagsak yung iglesia. Okay. Brother Jar, ano ang iyong pananaw dito? Ito kaya yung nangyayari sa maraming simbahan, hindi lang sa simbahan natin. At bakit? Opo, reality po yan na nangyayari sa mga simbahan po. Even sa sarili nating church, nangyayari po yan. Okay. So yun ang nakikita ni Brother Jar. Sister Lizelle, ano sa palagay mo? Nangyayari kaya to? Nagiging problema kaya to ng mga simbahan na tinatag ng Panginoon ngayon? Sa ano ko po, Pastor, nangyayari din po. Okay. Napapansin niyo rin? Opo, Pastor. O since sa palagay na, lahat ba kayo naniniwala na nangyayari to? Sister Mary, ano yung pananaw dito? Realidad ba to na talaga nasasaktan na yung Panginoon dahil parang puro na lang tayo ministry, nakakalimutan na natin na may Diyos na dapat mahalin, dapat sambahin. Nauubos na lang. Yes Sige. po, Pastor. Okay. In what form? Paano mo napansin to? Pwede ka ba mag-cite ng example? Yes, Pastor. Sino yun nagsasalita? Mami. Sige, balikan kita, Sister Mary. Mami, pwede ka ba magbigay ng isang halimbawa na napansin mo na yung tao ay busy na lang sa ministry pero hindi na busy sa Panginoon niya? Yes, Pastor. Ang constant late na pagdating sa church, nangangahulugan nito na hindi nila mahal ang Panginoon. Kasi hindi nila pinapriority ang oras. Natin. Wag nila kasi parang nagpo-point out tayo. I'm sorry. Kasama na ako doon, Pastor. Wrong message na. Okay, go. Kasi pag nawawala ang ating pagmamahal sa Diyos, nagiging mechanical na lang yung ating pagsamba. Yung example nga po na napapansin niyo. Yung nga ang constant late, laging nalilate, tapos maggagawa lang sa church kung inassign, kikilos lang kung meron siyang appointment. Pero pag wala, okay lang. Okay. Thank you, Mami. Good morning, Sister Julia. Nandiyan na pala, Sister Julia. Ikaw naman, Ate Julia, ano pananaw mo sa kaganapang ito? Kasi napakahalaga nito. Ito yung hinanakit ng Diyos doon sa church eh. Ibig sabihin, nasasaktan ng Diyos kapag nangyayari ito sa simbahan. No? Isipin mo, di ba naniniwala tayo na pagod tayo sa ministry, buong linggo, pag-uwi natin, exhausted tayo. Tapos, naniniwala tayo na nag-glorify natin yung Panginoon habang nasasaktan lang pala siya. Kasi nakafocus na tayo masyado doon sa ministry, pero na-etsypuwera pala siya dahil hindi niya na nararamdaman na mahal natin siya. What do you think, Ate Julia?
Confirm. Yes po, Pastor. Mapapansin po talaga na ang isang simbahan ay isang mechanical na lang po eh. Pag ano, mas nag-focus na lang sila sa ministry nila sa simbahan. Pero pag dating po sa personal na relationship sa Panginoon, wala, mahina po. Kaya ano, parang ano to, duty na lang yung pag-ministry po. Parang Ah, para na lang siyang na-o-obligate po okay, na tama, no? gawin. Tama, no? Oh, let me give you an example. Today is the day of the Lord again, no? Sunday. Do you know that this is a very important day for the Lord? In fact, hindi naman niya pinalitan yung Sabbath day, no? He's still resting. But in the doctrine of the New Testament Church, we pattern the worship day as the day of the Lord in His resurrection. Okay? So wala namang problema yun. Kay Sabado, pahinga ng Panginoon yun, o Linggo, it is a celebration of His victory over His mission to redeem His people. So tama lang na mag-worship. Pagising mo ba ng umaga, talagang in love ka sa Panginoon na inuna mo siya, nanalangin ka, sinaliksik mo yung bagong salita ng Panginoon para sa iyo, nag-devotion ka, nanalangin ka, sinabihan mo yung Panginoon ng mga gusto mong sabihin mula sa puso mo, and then you make ready para mag-worship ka, no? Una kasi yun ang pattern ng ating church eh. Magsa-Sunday school ako kasi worship ko to sa Panginoon. Mamaya sasali ako sa praise and worship team kasi mahal ko yung gagawin ko to kasi mahal ko yung Panginoon. Gusto kong i-express sa kanya na mahal ko siya, kakantahan ko siya ngayon. Makikinig ako sa salita niya na with excitement kasi makakausap ko na naman yung aking Panginoon. Nami-miss ko yung aking Panginoon. Gusto ko uling marinig kung ano yung sasabihin niya sa akin. Meron ba tayong ganong preparation? Yeah. Yun yung ibig sabihin dito ng Panginoon eh. Na ang lahat ay ginagawa natin sa tulong niya. In fact, sa tulong niya pa rin eh. No? Dahil mahalaga siya sa atin. Above all else, siya yung mas mahalaga. Okay? Yun yung pinapaalala nito ng Panginoon. Okay? Kasi kung malalim nga yung doctrine mo, kilala mo nga siya, paano bibigyan ng justice yung sinasabi mong kilala mo yung Panginoon, pero hindi mo naman alam kung ano yung importante sa kanya, kung ano yung pinakagusto niya. So, parang hindi nagmamatch yung doctrine o yung theology doon sa exercises natin, no? Sa mga ginagawi natin, ano? So, yun yung nakakalimutan ng itinatama ngayon ng Panginoon tong iglesia. Kaya lang, with nakakatakot na warning na kapag kasi hindi ninyo binalik yon, sabi ng Panginoon, ay tatanggalin ko yung simbahan ninyo. Ano ang implication nun sa'yo? Isipin mo, pag hindi ninyo ginawa to, tatanggalin ko yung simbahan ninyo. Para sa'yo, ano ang implication nun? Ano ang ibig sabihin nun? Isipin mo, mabigat to, tatanggalin na ng Panginoon yung simbahan eh. Now, Brother Etchen. Ibig sabihin po, Pastor, na affected po yung church sa sa ginagawa po natin. Okay. It's one body. Salamat, Brother Etchen. But most of all, tandaan ninyo, kaya yung gagawin ng Panginoon kasi affected siya. Ang ibig sabihin nun, ang implication ninyo, anumang ginagawa natin sa simbahan na iniisip natin para sa Kanya, ay hindi mahalaga kumpara sa pag-ibig na hinahanap niya. Kaya tatanggalin niya na lang yung simbahan. Kasi ano pa yung silbi? Hindi naman siya natutuwa.
Ano pa yung silbi ng ginagawa natin sa simbahan kung hindi naman siya naluluwalhati? Kasi hindi niya nga nakikita yung tamang puso, yung tamang motivation sa ginagawa natin. Kasi to better explain that, kasi ang nakikita na lang ng Panginoon, yung galing ninyo, yung galing ng mga sa simbahan, I mean, do sa Ephesus. Yung skilled ninyo, yun na lang yung nakikita ng Panginoon. Yung sipag ninyo. Kasi hindi naman tamad yung mga member doon sa Ephesus. Eh. Well commended nga sila, di ba? Kaya lang, tandaan natin, kasi lahat yon ay nagaganap sa biyaya ng Panginoon. Tama, mali? Kaya pag may nagsasabi sa inyo, ang galing-galing naman ni Brother Echem, ano sinasagot mo? Only by the grace of God. To God be the glory. Okay. Isipin mo, ginagawa mo yun, mechanical pala. Kasi it is God who searches the heart, sabi ng Bible. Tama? Kaya ang galing-galing naman ang praise and worship dyan sa Kabukod, tsaka dyan sa Dasma. Isipin mo, yun na lang ang nakikita, yung galing na ninyo, hindi na yung ginagawa ng Panginoon. Samantalang, lahat ng galing natin, yung skill natin, galing lahat sa Panginoon. It is all by the grace of God. Tapos, hindi bumabalik sa Kanya yung tamang pananaw, yung tamang pagsamba, yung tamang pagmamahal. Kaya baliwala lahat. Kapag ka nakasentro na sa tao ang gawain ng simbahan, makinig kayo mabuti. This is a very good theology when it comes to our church doctrine. Kapag nakasentro na sa tao ang lahat ng ministry sa loob ng simbahan, particularly the leadership, no? Kaya marami akong leaders na sa church na I go against dahil that is against the principle of God. Pagka ang church ay nakasentro na sa leadership ng pastor, pagka ang church ay nakasentro sa galing ng mga member, sa lakas ng choir, sa lakas ng praise and worship, sa galing ng mga teachers, okay? Sa pera na binibigay ng mga may kakayanan, kapatid, hindi natutuwa ang Diyos doon. Oo, itinuturo yun. Pero kung doon na lang nakasentro, sabi ng Panginoon, tatanggalin ko na lang yung simbahan. Which implied na ang pinakamahalaga ay yung nakakalimutan. Yung magandang relasyon na pinasimulan ng Panginoon. Tandaan niyo, kaya merong iglesia kasi merong Panginoon na dapat sambahin. Hindi tinatagang iglesia para pagalingin mo ang iyong sarili. Hindi tinatagang iglesia para pagpraktisan mo ng iyong skill. Okay, itinatagang iglesia para yung lahat na niligtas niya diyan sa particular na lugar ay magtipon para sambahin at mahalin siya. Diya pag nawala tayo doon, sabi niya, tanggalin ko yung simbahan. Kasi para sa inyo na yung simbahan eh. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, nakakatakot yan pag nagkaroon kayo ng claim na ang lahat ng nangyayari sa church ay dahil sa iyo. Wag niyo gagawin 'yon, nakakahiya sa Panginoon. Kaya lang naman maganda tong church namin kasi malaki ang itinutulong ko diyan eh. Ako kapatid, wag mo sasabihin 'yon. Warningan na kita ngayon pa lang. Marami nang nagsisi na gumawa niyan. At karamihan sa kanila wala na sa tamang iglesia ngayon. Alam ng Dasmariñas yan, sa karanasan ng Dasmariñas. Lahat ng nagmalaki sa simbahan na yan, wala na sa simbahan ngayon. Kaya mga kapatid, ang mahalaga sa Panginoon is we are loving Him above all else. Church is designed for His worship, for the people to express their love for their God. Okay? We are doing the ministry because we love the God who put us in the ministry. No? Naghahanap tayo ng mga kaluluwang naliligaw ng landas kasi naniniwala tayo na mahal sila ng Diyos kaya mahal din natin sila.
That is an expression of love. Your evangelism, ginagawa ninyo sa bata dyan sa Kabuko, nakakatuwa, no? Pag report tayo sa GC, daming pictures. Yung mga sponsor ng merienda ng mga ministry, that was good. Pero tandaan mo, dapat in a proper motivation na ginagawa ko to kasi alang-alang sa pagmamahal ko sa Panginoon. Mahal niya yung mga bata, mahal niya yung mga kaluluwa na to. Sabi nga ng inaawit no, Jesus loves the little children. Kaya minamahal din namin sila. Kaya kahit nakakainin na lang namin, isi-share ko pa yan dyan kasi naniniwala ako na pag inuna ko yung Panginoon, mahal niya ako, hindi niya ako pababayaan. Kaya mamahalin ko rin siya. Hindi ko rin siya pababayaan. Alam niya? Kasi minsan one-sided tayo, selfish tayo minsan eh. Pag kinlaim natin yung pangako na hindi ako pababayaan ng Panginoon, parang siya na lang lahat, siya na lang lahat. Wala na tayong part na ibinabalik sa Kanya. Paano yung Panginoon? Mahal ka niya kaya hindi kanya pinapabayaan. Pinangako niya na bibigay ko yung pangangailangan mo. Pero sabi niya, unahin mo ako. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Mahalin mo ako. Hindi lang it's a matter of prioritizing. But it is the principle of loving Him. Kaya mo nga siya inuuna kasi mahal mo siya. Diba? Diba kaya nga natin pinaprioritize yung mga tao sa paligid natin kasi importante sila, di ba? Okay, so sabi niya, alalahanin niya. There is the calling to remember. Ang sinasabi ni Jesucristo doon sa iglesia ng Ephesus, ha? Ano yung sabi ni Jesus Christ dyan sa Church of Ephesus? Ha? Reflect. Magbulay-bulay kayo muli. Reflect on how far you have drifted from their initial seal. Self-examination is important. This is a wake-up call, mga kapatid. Tandaan nyo, this is a wake-up call para i-recognize natin yung spiritual distance, no? Na lumayo na at kinakailangan na nating manumbalik, no? Now, in remembering, the church are reminded of joy, love, and motivation they once had. Kasi meron na yun dati. Bakit nawala eh? No? Kinakailangan ma-reignite yun to restore their true devotion to the Lord Jesus Christ. Okay, naintindihan mga kapatid? Okay, pangalawa. Pangalawa, yung sinabi ni Ate Banji, repent. Repent. This is now a call to repentance. Nananawagan ang Panginoon, ha? Repent na. Ito ay tumutukoy doon sa command, doon sa Ephesian Church, to turn away from their loss of deep love and devotion to Him. Tigilan na ninyo yan. Manumbalik na kayo sa akin. While habang yung church ay kapuri-puri sa kanilang kasipagan sa pagganap sa ministry, sa kanilang pagtsatsaga at pananatili sa lahat ng mga challenges, and also especially yung doctrinal purity, iniingatan nila yung doctrine of the Bible doon sa church. They were rebuked for letting their genuine love for Christ grow cold. Nanlalamig yung pag-ibig nila sa Panginoon. The relationship had become more about duty than affection. Tandaan niyo na, it is duty versus affection. So, alin na mas mahalaga sa Panginoon? Duty or affection? It is your affection to God. Okay? Turn away. Sabi ko, tigilan na ninyo yan. Nawawala na yung tunay ninyong pagmamahal sa akin. Ang masakit kasi, naparamdam na nila yan sa una sa Panginoon eh. Bakit nawala? Ano yung naging dahilan? Nagpabaya ba yung Panginoon? Kumbaga sa mga paboritong line nyo, mga tagline ninyo sa mga dramang pinapanood. Kulang ba ako? Sinasabi ng Panginoon, kulang ba ako? Ano yung normal na sinasagot ninyo pag gano'n ang drama? Ate Shirley, ito alam na Ate Shirley ito. Ano yung sinasagot natin pag gano'n ang mga drama sa buhay, Ate Shirley?
So, nawala na sila. Wala na yung mga bukas yung camera dito. Ano yung sinasabi natin? Hindi ikaw, ako. Hindi ikaw, Lord, ako. O at least may pag-amin, ano? Kaya lang, hindi naman sapat na inaamin mo na ikaw talaga yung nagkulang. Kinakailangan mong ibalik at itama yung pagkukulang. Tama? Yun yung panawagan ng repent. Ibalik ninyo yung dating init ng pagmamahal. Okay? Kasi hindi mas mahalaga sa Panginoon yung relationship eh. Okay? Repentance here means it's more than a feeling of regret. It requires a heart transformation. Nananawagan ng Panginoon na acknowledge their lack of love, turn back to Him with renewed passion and love, and restore the intimacy they once had. So this repentance is not just about external action, but about reigniting, no? Pag-initin uli, the inner flame of love for God that should drive their works. Yeah. Kasi alam nyo, at the end of the day, hindi naman natin mabobola yung Panginoon eh. Hindi natin mapapalitan ng paggawa yung tunay na pag-ibig. Kaya kita nyo, ang tendency, kapag minsan, hindi na na-appreciate yung ginagawa natin sa church, ano nangyayari sa mga kapatiran, Sister Lisel, pag hindi na napapansin? Ano ang kanilang reaction sa church? Napansin mo ba? Pag hindi na tayo naka-mute ka, kapatid, naka-mute ka. Ano po, parang pag hindi sila napapansin, parang yung nagtatampo. Nagtatampo. At ang pinaka-worst, umaalis. Bakit? Kasi may pananaw sila na ang mahalaga sa ministry sila, hindi yung Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon dyan doon sa huling bahagi, sila na mananatili. Nakita niyo yung chapter, verse 7 ba yun? Binasa ni Sister Cecil kanina. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, nakita niyo? Siya na magiging mananagumpay, siya na magtatagal, siya na mananatili. Ang ibig sabihin niyan. No? Ano sabi ng Panginoon? I will grant to eat of the tree of life which is in the paradise of God. Speaking of the great reward, the consolation, the glorification, inyong picture lang, you will eat of the tree. Kaya hindi ako believe doon sa mga Kristiyano na nagtatampo dahil siya ay nasasaktan, siya ay hindi napapansin. Kapatid, tayo ay tumanda na sana tayo sa pananampalataya, no? Kapatid, ang ating paglilingkod ay hindi tungkol sa atin, hindi nakasentro sa atin. Ang lahat ng ginagawa dapat nakasentro sa Panginoon. Okay? Kaya ano man ang nararanasan natin sa loob ng iglesia, sa panahon na pinapayagan pa tayo ng Panginoon maglingkod sa Kanya, okay? Hindi na mahalaga kung tayo ay nasasaktan. Hindi na mahalaga kung tayo ay hindi napapansin. Ang importante, masaya ang Panginoon. Dahil lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Di ba? Di ba kapag mahal mo yung isang tao, kahit gagawin mo, di ba? Lahat ibibigay mo. Lahat titiisin mo, sabi nga ng mga drama sa buhay, di ba? Pero totoo, in a sense, totoo yun eh. Bakit? Kasi tunay kang nagmamahal. Tunay kang nagmamahal, ha? Okay, so repent. Kailangan natin manumbalik. At hindi lang manumbalik, kailangan nating ibalik yung init ng ating pagmamahal sa Panginoon. Maganda yung illustration dyan, yung Israel, Grabe tong Israel kung mahalin ng Panginoon. Sa dami ng atraso ng Israel. Isa lang palagi sinasabi ng Panginoon sa kanila. Repent.
At tatuwing balik sila, nire-restore sila ng Panginoon. Pero afterwards, gano'n na naman. Kaya yung huling letter R natin, sabi ng Panginoon, return. Return to doing the works they did at first. So, this is Christ's call for the Ephesian church to return to the original sincere actions that were motivated by their love for Him, but their love for Him. Saan yung maingay? Host, paki-mute mo nga yung maingay natin at baka hindi nila napansin na bukas yung kanilang microphone. Return, no? Ito na yung panawagan ng Panginoon doon sa Ephesian Church na return to the original sincere action that were motivated by their love for Him. Okay? Kasi nung una, yung kanilang paglilingkod, driven by fervent passion and devotion to Christ. Masaya sila na naglilingkod. They have their sacrificial love for God, no? Siguro kahit na pangkain na lang nila, sinasakripisyo pa nila sa gawain, alang-alang sa pagmamahal sa Diyos, ano? And genuine worship. Now, pero pagdating ng panahon, hindi nila na-maintain, no? Ang na-maintain na lang yung outward manifestation. Yung outward action na lang. Pero nawala na yung puso behind them. Nawala na. So, Jesus is urging them, nakikiusap dito nga yung Panginoon to rediscover the seal and purity of their early faith. Kung saan yung kanilang ginagawa is not just a matter of duty, but flowed from an authentic, deep love for Him. Sabi niya, balik niya yun. Hindi ibig sabihin nun, damihan pa natin yung activity sa church. Damihan pa natin yung ministry. Ang ibig sabihin ng Panginoon, i-restore natin yung tamang motivation behind our works. And what is that? A genuine, love-fueled response to God's grace. Kasi yung kaligtasan natin, kaya lang tayo may binigyan ng karapatang paglingkuran siya kasi kalakip yun ng kaligtasan na natanggap natin mula sa kanyang biyaya. Tama? Kasi kung hindi naman tayo niligtas sa biyaya ng Panginoon, may karapatan ka bang sambahin siya? May karapatan ka bang paglingkuran siya? Yun! Yung sinasabi ng Panginoon, bumalik kayo sa tamang motibasyon. Bumalik kayo sa tamang kaisipan, mga kapatid. Bumalik kayo sa katotohanan. Ibalik din niyo para muli ninyong balik tanawin, tama. Biyaya lang ng Diyos, kaya ako naglilingkod ngayon. Panginoon, patawad po. Hayaan mong mahalin kita ng tunay. Dahil sa ginawa mo sa akin. Okay? Mapakahalaga ng first work na pinakita nila nung una talagang pinakita nila sa Diyos yung kanilang relationship with Christ, which is very close. No? They have compassion for others. And they have passion for the gospel. Kasi eventually, wala na, nagyayabangan na sila doon sa church Nag-aaway na rin sila perhaps, no? Sa kabila ng mga victory sa ministry, pero yung heart nila hindi na tama. Okay? Okay now. Yung passion for the gospel, balik natin yan dahil ang bitbit nating mensahe ay dala ng pag-ibig ng Diyos. Hindi na yung galing sa pagsasalita. Now, ano yung sinasabi ng Panginoon? This is speak to the need for believers not only to serve, but to serve with the right heart, rekindling the joy, devotion, and energy that mark the beginning of their work in Christ. Now, verse 7, the promise. For those who overcome, sabi ng Panginoon, Christ promised the right to eat from the tree of life in the paradise of God, pointing to eternal life and communion with Him. Now, nung ginamit niyang to eat from the tree of life, it is speak of receiving
eternal life and unbroken relationship with God in His kingdom. The tree of life first appeared in the Garden of Eden. Natatandaan sa Genesis chapter 2. Pinapakita doon yung eternal life, yung life-giving communion with God. But after the fall, yung access doon sa tree nawala, di ba? Kaya inalis yung puno ron eh. Okay? Dahil ayun ay nagpagpakita na ng ating paghihiwalay sa presensya ng Diyos. Now, pagdating sa Book of Revelation, the promise of eating from the tree of life points to the restoration of what was lost dahil sa kasalanan. No? This is speaking of eternal, abundant life in God's presence again for those who overcome through faith in the Lord Jesus Christ. Siya na magiging mananagumpay, siya na magpapatuloy sa pananampalataya na may kalakip na paggawa. Tandaan nyo, pag pinag-uusapan yung pananampalataya sa konteksto ng iglesia, hindi pwedeng mawala yung paggawa, no? Because we are designed for that. In Ephesians chapter 2, nakita niyo, no? We are designed for good works to do the ministry for the Lord. But in right motivation. Kaya dito maganda yung promise, full restoration, no? Joy and everlasting communion with the Creator. So that is why the necessity of heartfelt repentance and perseverance in order to restore our relationship with Christ and receive eternal reward. Kaya nananawagan ng Panginoon Hesukristo doon sa Church of Ephesus to remember, repent, and return to their original love and deeds. At itinuturo sa atin ang araling ito, that when we stray in our devotion, pag lumayo tayo sa ating devotion sa Panginoon, we must recognize where we have fallen. Balikan natin, saan ba tayo bumagsak? Then, genuinely repent. Next, realign our hearts with God. Okay? Tinuturuan tayo ngayong umaga ng Panginoon as a Church of God, no? At nilagay tayo sa mga lokal na iglesia, sa mga particular na lugar na yan, to maintain the right heart. One that is filled with the love of the Lord Jesus. Love for Christ, I mean. It is crucial to living a faithful and fruitful Christian life. Kaya yung prinsipyo yung pinag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, pagpapakita lang ng enduring faith. Marked by a heart that constantly seek Christ, which will lead, ano yung pangako? Eternal reward. Yung eternal reward. Ito mahalaga to eh. That is why perseverance, hindi lang po ito'y pinapakita with our external action, but about keeping our relationship with Christ, which is central in all we do. Okay? Kaya yung prinsipyo na totoo, vibrant yung ating faith that requires ongoing self-examination. Pag-aralan natin, pagbulay-bulayan muli ng ating sarili. Repentance and perseverance, which lead to spiritual renewal and ultimate reward of eternal life in God's presence. No, may naghihintay na gantimpala eh. Yeah, this is the application for this verse. True repentance restores fellowship with Christ and leads to eternal reward. Ang galing, ano? So we must heed Christ's call to rekindle our love and devotion, securing our place in His eternal kingdom. Kasi kapatid, mahirap eh. May warning yung second dyan eh. Alam mo yung second dyan? So dito ako magko-close. Dito, buksan niyo yung Bible niyo sa Book of 2 John. Yung Bible niyo ba may 2 John? Very good. So, parehas tayo ng Bible. Meron din yun sa akin. Basahin niyo. Brother Rico, pwedeng pakibasa yung 2 John. I think that's a verse 9 yan o verse 10. Ano sinasabi dyan sa 2 John? At
2 John verse 10. 9 and 10. 9 and 10. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and Son. If there came any unto you and bring not this doctrine, receive him not into to your house, neither bid him Godspeed. Oh, nakita niyo na, no? Ang linaw nito sinasa. Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching, siya na nagpapatuloy pero hindi naman nangahawakan sa itinuturo ni Jesucristo. Ano ba yung tinuturo ni Jesucristo ngayong umaga? Pahalagahan yung pagmamahal sa Kanya higit sa mga ginagawa natin. Anong sabi ng Panginoon yung warning? Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ does not have God. Kapag ka mechanical duty ang concentration at ang focus, kapatid, nakakatakot to. Maaaring wala sa kanya ang Diyos. Isipin mo yun, nagpapatuloy ka na paglilingkod pero wala naman pala sa iyo yung Diyos. Ito pa yung masakit. Ano yung sabi sa verse 10? Okay? If anyone comes to me. But whoever abides, kung nananatili doon sa tinuturo ni Jesucristo, has both the Father and the Son. Sumasa kanya ang Ama at ang Anak. So it is a clear teaching. Kaya siguro, isasara na lang ng Panginoon yung church kasi hindi naman para sa Panginoon yan. Wala naman yung Panginoon dyan. Okay? Tingnan niyo yung warning sa verse 10. Kaya kung meron man na pupunta sa inyo na hindi dinadala ang tinuturo ni Jesucristo, do not receive them. Do not receive him into your house or give him ni pansinin. Huwag niyo daw pansinin eh. Kaya kayo, baka may kumakatok sa bahay ninyo, pinapapasok nyo, hindi naman dala yung tunay na katuruan ni Jesucristo. Walang pagmamahal sa Diyos yun. Hindi nila bit-bit ang Panginoon. Sabi ng warning sa atin, huwag nyo silang papapasukin ni babatiin. Okay? So, hindi pala masamang maging suplado pagka yung kaharap mo ay hindi sumusunod sa utos ni Kristo, sa katuruan ni Kristo, at dahil wala yung Diyos sa Kanya. Ano magagawa natin? Utos to ng Panginoon. Huwag ninyong papapasukin ni babatiin. Kaya the same principle applied dito sa Ephesus. Kaya pala ayaw ng Panginoon yun. Kaya ang hatol niya, matuwid. Tanggalin ko na lang yan. Wala naman ako dyan eh. Yes. Hindi naman ako pinapansin dyan. Hindi naman ako mahal dyan. Tanggalin ko na lang yan. So naiintindihan niyo na bakit ganun yung gagawin ng Panginoon. So this is the lesson na gusto nating matutunan ngayon. Never let your love for Christ grow cold. Make it the center in your ministry. Make it the central motivation why we are doing the ministry. Okay? So wala na tayong oras mga kapatid. Sapat na ang ating oras. Natapos na. Kung meron kayo mga tanong, i-reserve niyo yan for next Sunday dahil meron tayong bagong leksyon sa susunod na linggo. Okay? So I'm sure na muli na naman tayong kinausap ng Panginoon gamit ang kanyang banal na salita. Now, kung meron kayong nais linawin ngayong umaga, you can speak now. Kaya pa natin mag-accommodate ng isa. Okay, what would you like to share before we call on, sino na ba yung mama? Brother JR to close us in the word of prayer. Meron ka bang gustong ibahagi ngayon na natutunan mo? Kung wala naman, salamat. Continue. Okay, go. Ang natutunan ko yung that repentance leads to spiritual renewal sa pagmamahal natin sa Panginoon. Ayun yung susi. Turn muna, mag-repent muna upang yung pag-ibig na nanghinga na tumamlay, maibalik. Dahil without repentance, mahirap
na yung maging magmula lang sa labi. Dapat may gawa talaga, Pastor. Okay. Salamat, Na salamat manumbalik. kapatid. Thank you for sharing. That is a very good lesson for all of us. Tandaan nyo, napakahalaga sa Panginoon ng heart natin. More than our services, offering of service sa Panginoon, it is the heart that really matters to God. So stay in love with God. Stay in love with God. Okay? And that should be your motivation why we are worshiping Him, why we are serving Him. Okay? At ingatan natin na maging mechanical o duty-bound na lang yung ating ministry. Because what matters to God is our love for Him. So we must love God above all else. Then let us serve Him because we love Him. That is the proper motivation in our church services. So maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy nating ipanalangin ang bawat isa at pagpalayan ng Panginoon maging ang ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya sa araw na ito. Brother JR will close us in the word of prayer. Let's pray. Ama naming Diyos, Panginoon naming dakila at karapat-dapat sa aming mga papuri, pagsamba at pagmamahal, Ikaw ang aming pinapasalamatan, Panginoon, sa natapos naming aralin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo ng mga mahalagang doktrina, mga prinsipyo, Panginoon, na makakapagbigay ng tamang paglilingkod namin, Panginoon, at mapalago ang aming pagmamahal, Panginoon. Yes. Alam namin, Panginoon, na may mga pagkakataon na lahat ng iyong mga anak ay nahuhulog sa ganitong kasalanan, Panginoon, na humihingi ng pagmamahal. But alam namin, Panginoon, na Ikaw ay mabiyaya, Panginoon. Nais ko namin, Panginoon, na tulungan mo pa kami, Panginoon, sa mga bawat aralin na darating sa mga susunod na linggo, Panginoon. Yes. Sa aming pansamantalang paghiwalay, maging hindi lang sa oras na ito, ay ang mga lesson ay madala namin, Panginoon, na yung mga tinuro sa amin ngayong umaga, Panginoon. Yes, Lord. Napili, Panginoon, at magkaroon rin ng application, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Salamat kay Pastor Yes, Lord. Rodney na ginamit mo na dito, Panginoon, na ginagawa niya ang paglilingkod na dahil sa pagmamahal, Panginoon. And nawa, madatnan mo kami lahat na ginagawa ang aming mga ministry, Panginoon, driven by love and passion, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, but before tayo maghiwa-hiwalay, I would like to request for a short